pananalasa ni Bagyong Ondoy at Pepeng sa Kamaynilaan, iba't ibang bahagi ng Luzon ay nagdulot ng matinding pagkasira ng mga gusali, pananim, bahay at buhay. Bakit nga ba nangyari ito? Sama-sama nating alamin sa pagbalik tanaw ng hagupit ni Ondoy at Pepeng sa ating bansa. Magandang araw po, ako po si Jeline Magdangal at ito ang Lupit ng Unos, Oplan Sagip Bayan Special ng The Working President. Di inaasahan ang biglaan at mabilis na pagtaas ng tubig ulan noong nakaraang pagbuhos ni Bagyong Ondoy na nagdulot ng matinding pananalasa sa Pilipinas. Malakas na hampas na hangin naman ni Bagyong Pepeng ang agad na sumalanta sa ating bansa pagkatapos ni Ondoy. Sa sunod-sunod na malakas na bagyong dumating sa ating bansa, masasabi bang ito ay epekto na tumitinding climate change? Alamin natin ito sa unang bahagi ng special report. Noong nakaraang linggo, nakaranas tayo ng lupit ng unos. Lumubog sa baha ang karamihan sa mga lungsod sa Kalakhang, Maynila. Marikina, Pasig, Quezon City, Taguig, Muntinlupa, Cainta, Laguna, San Mateo, Rodriguez at ilan pa. Nabigla ang lahat sa nangyari. Sanay sa pag-ulan at mabilis ang pagtaas ng tubig sa mga kalsada ang mga taga-Maynila. Subalit ang lupit na dala ni Bagyong Ondoy ay hindi pangkaraniwan. Bakit nga ba nagbunga ng sobrang pagbaha noong nakaraang Bagyong Ondoy? Maraming ibinigay na ulan itong si Ondoy. Imagine for 6 hours, more than 300 millimeters of rainfall. Napakalakas niyan. Imagine it broke the existing record since 1967. Pero maaaring hindi lang yun ang dahilan kung bakit ganun kataas ang baha. Maraming bagay. Tingnan natin siguro ito yung mga una, pang-apat na bagyo na itong si Ondoy sa buwan ng Setyembre. At yung mga naunang tatlo, nagbigay din ng mga malalakas na pagulan, pero hindi nagpabaha. So, ibig sabihin nun, basa na yung lupa. Yung water holding capacity niya ay hindi na ganun kataas para to absorb lahat ng ulang babagsak. Second ay yung land cover. Hindi lamang dito sa Metro Manila, lalong-lalo na dito sa may eastern side ng Metro Manila, particularly yung Montalban. Karamihan dyan, sementado na. Kapag ang isang lupa sementado, again, yung water holding capacity, yung percolation ng tubig, mahina na. So, kapag bumagsak ang tubig sa semento, saan pupunta yan? Runoff. Pupunta sa waterways. Pangatlo, yung waterways natin, because of improper waste disposal, lahat barado. Tingnan nyo nangyari aftermath nung Sabado. Kinabukasan, puro basura yung nakasabit doon sa tulay, doon sa bakod, at sa lahat ng bahay. So, tatlo. Pang-apat, climate change. These are extreme weather events. Hindi natin masasabi when will be the next extreme event. Will it be in Metro Manila? Will it be in Luzon? Maybe in Visayas and Mindanao? Is Ondoy the last typhoon to bring that huge amount of rainfall? Definitely not. Marami pang Ondoy at marami pang Metro Manila. Hindi nga lamang kung kailan, hindi natin sigurado. So anong dapat gawin? Be prepared. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, sobra-sobra talaga ang naging pag-ulan at hindi na ito kinaya ng watershed na nagbibigay proteksyon sa Kalakhang, Maynila. Dahilan na rin sa masyado ng masikip din ang Metro Manila, ang nagiging
at ang Rizal ay kalapit na lalawigan lamang ng Kalakhang, Maynila, ang maraming mga kabawasan na diyan sa loob ng Marikina watershed sa pamamagitan ng mga proclamation at nagiging mga build-up areas at ginagawang mga relocation site. Yung talagang medyo mabababang lugar at na maaring pamahayan ng bahagi ng Marikina watershed ay nako-convert into relocation site, lalong-lalo na diyan sa bahagi ng Montalban, Antipolo at San Mateo. Nandyan rin sa bahagi rin ng Marikina watershed ang Lungsod Silangan. So, kaya na yung dating laki ng Marikina watershed na dating mga humigit kumulang 27,000 hectares ay ngayon ay nasa 17,000 hectares na lang dahil lang sa pagtapyas. Kasama ng pamahalaang nasyonal, tuloy-tuloy ang pagpapaalala ng mga pribadong sektor sa dulot ng climate change. Ang Pilipinas, isa sa pinaka, sabihin nating most vulnerable countries or places in the world when it comes to climate impacts. It also shows how unprepared we are to deal with this kind of effects at this level. Matagal na kasi namin sinasabi na yung mga epekto ng climate change, yung ugly manifestations nito, lumalabas na eh. At hindi naman ito ang nauna. Bago dumating yung Ondoy, naranasan na rin natin yung sinapit natin sa Typhoon Frank, tapos yung Milenyo, Reming. Ito mga paulit-ulit na babala na lumalakas ang mga bagyo. Kung hindi naman malakas ang bagyo, masyadong maraming tubig dala ng pag-ulan. Dahil sa lupit ng unos, unti-unting naintindihan ng mga mamamayan ang epekto ng pagbabago ng klima sa mundo. Ano nga ba ang global warming? Pag pinag-usapan yung global warming, umiinit kasi ang mundo. So ang ibig sabihin nito, ang magiging epekto nito, mas lumalakas ang mga storms, mas lumalakas ang mga bagyo. Nagkakaroon tayo ng mga extreme weather events. Kung hindi tagtuyot, ang mararanasan natin ay mas maraming tubig, mas halimbawa katulad na nangyari sa Ondoy, mas maraming tubig na dinala ng bagyo. At ito ay maglilikha ng pagbaha, ito ay maglilikha ng landslides. At ang ibig sabihin nito in terms of our ability to respond to these disasters ay napakahalaga. Magre-require ito ng maraming resources, hindi lamang ng resources ng pamahalaan, kundi resources na rin ng pribadong sektor. Hindi lamang nakaatang sa pamahalaan ng pagkilos upang sa mga darating na panahon ay maiwasan ang ganitong pangyayari. So ito ang naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon, ang mga low-lying areas ng Metro Manila, ng Kalakhang, Maynila at ng lalawigan ng Rizal ay hanggang sa kasalukuyan ay may tubig pa rin. Buong palibot, yung laylayan ng Laguna Lake, lahat ng Lakeshore Barangay ay baha pa rin. Magmula sa lalawigan ng Laguna, lalawigan ng Rizal at sa Kalakhang, Maynila. Yan ang naging kung titingnan natin kung paano umiikot ang tubig na iniluluwa ng ulan at ng mga bagyo. Siyempre, bukod pa dito, so yun kaya kailangang maintindihan natin yung ganung bagay. Pero siyempre, mas nakakadagdag dito sa pagbabaha ay ang sitwasyon ng pagmamanage natin ng basura. Dahil ang unang buhos ng tubig, ang pupuntahan niyan ay ang mga waterways. Kung ang mga waterways ay barado ng mga basura,